ang teenager na gumanti sa magulang niya nang kuhain nila yung video game niya. Na si Daniel Petrick, 17 years old na taga Ohio na mahilig maglaro ng mga online games, lalong-lalo na nga yung mga bengbengan. Sobrang giyang na giyang nga siya palagi maglaro to the point na iniisip nga niya na hindi talaga natetegi yung mga tao. Bakit kamo niyo to naiisip? Dahil sa utak nga ni Daniel, yung mga tao katulad nga lang din ng mga kalaban niya sa laro tuwing natetegi, magre-respond nga lang ulit na syempre, hindi naman. September 2007, dito nga siya bumili ng larong Halo 3 kung saan nagbebengbeng ka nga dito ng mga alien at gustong gusto nga ito ni Daniel. Fortunately, nakita nga nung tatay niya yung nilalaro niya and nagalit nga ito and kinuha at nilagay nga sa box yung Halo 3 niya para nga hindi na siya makapaglaro. Siyempre dahil gustong gusto nga ni Daniel yung larong yon, dito na nga siya sobrang nagalit. October 20, 2007, pasimpleng nakuha ni Daniel yung susi nga doon sa may box para kunin nga yung laro niya, pero dito nga siya may makikita. Loob ng box nandoon nga yung Halo 3 niya at isang bengbeng na may kasamang mga bala at dito na nga ito gagamitin ni Daniel sa kasamaan. Habang nasa sala, dito nga kinausap ni Daniel yung mga magulang niya na nanonood nga ng TV kung saan sinabi pa nga ni Daniel na may ipapakita siya sa kanila na surprise nga daw. Pag nakapikit yung mga magulang niya at iniintay nga yung surprise niya, dito na nga binengbeng ni Daniel yung mga magulang niya kung saan nilagay nga ni Daniel yung bengbeng sa kamay ng tatay niya para iset up nga ito. Bago pa nga niya iniwan yung tatay niya, sinabi nga niya dito na, "Hey dad, here's your blank, take it." Subukan nga tumakas ni Daniel, daladala nga yung Halo 3 niya, kaso ayun lang, dumating yung kapatid niya at asawa nito na papasok nga sa loob ng bahay. Subukan pa nga pigilan ni Daniel yung kapatid niya na pumasok nga doon sa loob ng bahay na sinabi pa nga niyang nag-aaway nga yung mga magulang nila na wag nga daw munang pumasok, pero syempre hindi nga pumayag yung kapatid niya at pumasok pa rin na isa nga itong life-changing decision. Ito na nga nila narinig na meron nga umuungol doon sa loob ng bahay at sa pagpasok nga ng kapatid ni Daniel doon sa loob, dito na nga sila natakot at nagulat nang makita nga niya yung kalagayan ng tatay at nanay nila. Kahit naghihingalo na nga, nagawa pa nga makapagsumbong ng tatay ni Daniel doon sa kapatid niya na sinasabi nga niyang si Daniel yung gumawa sa kanila nito at si Daniel naman agad-agad naman din siyang tumakas. And oo, sa pagtakas niya, dala-dala pa nga rin niya yung laro. Agad naman silang dinala sa ospital kung saan unfortunately, hindi nga nakaabot yung nanay pero maswerte namang nakaligtas yung tatay. Yun doon sa mismong tatay nung nakarecover na nga siya, nagpapasalamat nga siya doon sa isang anak niya na dumating nga dahil kung hindi pa daw sila nagpunta doon sa bahay nila, malamang wala na rin daw siya sa mundong ito. Hanap naman agad ang mga pulis si Daniel at nahuli din naman siya agad kung saan nakita nga nila siya doon sa kotse niya mismo at doon sa katabi nga niyang upuan, nandoon pa nga nakalapag yung Halo 3 na CD niya. Kami yung nagulat sa balita na to kasi nga mabait naman daw na anak at bata itong si Daniel. Tahimik lang at wala naman daw signs ng kasamaan, typical na estudyante and kaibigan na hindi mo akalain makakagawa ng ganitong krimen, and overall, mabait na bata nga lang din. Agad namang dinulog sa korte yung ginawa nga ni Daniel kung saan umattend nga dito yung kapatid niya, yung lolo niya, and syempre, yung tatay niya nga din mismo. And sana mga abogado ni Daniel, hindi pa daw ito nakakapag-isip ng tama dahil nga, bata pa nga daw itong si Daniel. Sabi din nila na kasalanan nga daw nung mga laro, kaya nga, ganun mag-isip si Daniel at kung bakit nga niya nagawa yung nagawa niya. Ang nakakagulat nga din sa kaso na ito, kahit wala na nga yung nanay nga ni Daniel, pinrotektahan pa rin si Daniel ng tatay niya at ayon nga doon sa tatay niya, nagsisisi naman daw si Daniel sa nagawa nito. Tunayan, sinasabi pa nga niyang wag nga daw parusahan ng mabigat kasi sabi naman daw ni Daniel, natutuwa naman daw si Daniel na nakasurvive siya kasi nga nagsisisi na nga daw ito. Doon sa tatay, sinasabi nga daw palagi sa kanya ni Daniel na, "Dad, I'm so sorry for what I did to mom, to you, and to the family. I'm so glad you are alive." Nagpa nga nung tatay, paulit-ulit nga daw sinasabi ni Daniel na, "Dad, I miss mom. I miss mom." Tulo, hindi man makukulong ng panghabang buhay, nasentensyahan naman ng 23 years na pagkakakulong itong si Daniel. Kahit na ginanon nga niya yung nanay niya at yung tatay niya, ayon pa nga rin sa tatay ni Daniel or sa buong pamilya nga niya, welcome pa rin daw siya na umuwi nga sa kanila para daw sama-sama na silang gumaling sa nangyaring trahedya na ito.